Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Yung mga nasa labas po, pwede na pumasok at tayo magsisimula na. Inuulit ko po, yung mga nasa labas po, is pwede na po pumasok para magsimula na po tayo. Kamusta po kayo? Ready na po ba sa bagyo? Ready na po ba sa paparating na bagyo? Natalian na po ba yung mga bubong? Yung mga aso, pusa, naka-ano na po ba? Nasa safe na po ba? Mayroon na po bang naka-imbak na pagkain? Ayan, sino po yung mga nagtali ng mga bubong dyan? Ayan, isa na po sa amin. Natali na rin po. Nakapit pa. Ayan, inaanyayahan ko po ang lahat na manandaling manahimik, mga kids natin, tahimik muna, at sama-sama po tayo manalangin para sa gawain ito. Ayan. Let's close our eyes, bow our heads, and feel the presence of our Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa magandang araw, Panginoon, na patuloy mo binibigay sa amin, Panginoon, upang magsama-sama kaming manalangin, umawit, sumayaw, magpuri sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito na iyong binigay, Panginoon, upang patuloy po na ikaw ay ang aming purihin, Panginoon. Maraming salamat po sa mga taong naririto, sa mga pusong handang matuto at magpaturo ng mga salita mo, Panginoon. Lord, sa araw na to, hindi namin iisipin ang lahat, hindi namin iisipin ang mga problema, Panginoon, hindi namin iisipin ang bagyo, Panginoon, kundi ikaw po ang siyang manguna, ikaw po ang siyang maitaas sa araw na ito, Panginoon. Lord, nakikita mo ang mga taong naririto na bukas, Panginoon, ng kanilang puso para tanggapin ka muli, para makinig ng iyong mga salita, Panginoon. At naniniwala ako, Panginoon, na nandito ka sa aming kalagitnaan, nakikita ang aming ginagawa, nakikita ang aming mga puso, Panginoon. Kaya, Panginoon, ikaw po ang siyang maitaas na iyong araw, Panginoon. Dalangin po namin na kung ano man po ang aming mapapakinggan ng mga salita, na I pray, Lord God, na siyang tumimo sa aming puso at isipan, Panginoon, na siyang maging testimony namin sa araw-araw. Lord, ikaw po ang purihin, ikaw ang
Sa
number? Ay, para mahina. Gusto niyo po ba ng special number? Ayan, amen, amen. Ayan, tinatawagan ko po ang ating all trainees, mga youth natin. Sila po ang unang tinrain ng mga worship leader. Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Sino po yung may gusto i-share sa mga tao na dito? Ayan, tinatawagan ko si Marishan para sa kanyang testimony. Magandang umaga sa nais ko lang po ibahagi sa inyo ng kabutihan na ginawa sa akin ng Panginoon. Nung mga nakarang araw po kasi, nabanggit po nila po yung at ano dyan, yung about po sa pag-share ng gospel. And sabi ko po sa sarili ko na parang gusto ko po masubukan. Tapos po, meron po kasi akong kaklase sa school na malapit din po siya sa Panginoon. And siya po muna yung hindi ako sinara ng gospel kasi mali po po maintindihan yung bawang. Tapos po, sa kanya ko po una i-share kasi po ang iisip ko pa, baka beggar siya ba ng iba, tsaka baka po din mabuligan. So, naisip ko pa na siya po muna yung una ko masyadong. Kasi yung mga nakaraan po, nagkaroon po kami ng overnight nila Angela. And bago po kayo matulog na Luis, iayay po kami natin yung nakakag po kayo na. Tapos po yung pinagag po ng Luis ko sa Miracle from Heaven. Tapos po yung story lang po is about po siya sa yung parang nawalan po siya ng pananampalataya kay Lord. Tapos po, kapag pinapanood ko lang yun, parang nakikita ko po yung sarili ko doon. Kasi po napanghinaan po ako ng option. Tapos po, is kinabukasan po, meron po anak at pangina water baptism. Tapos nag-pray po ako yun na po ba yung time para magpabautismo ako. And ayun po, kinabukasan po is nagpa-water baptism na po kami. Tapos thank God po kasi po hindi lang po ako sa isang tao na kapag siya po sa buong klase ko lang po. And yun lang po. Ayan, praise the Lord. No, kahit sa ganyang murang edad is nakakapag-share na siya na word of God. Salamat sa ating Panginoon dahil hindi niya magagawa yun nang wala si Lord. Amen? Amen. Ayan, next naman po, tinatawagan ko si Romel para sa kanyang testimony. Magandang umaga po sa ating lahat. Yun, dahil biglaan. Siguro gusto kong ngayon magpasalamat sa Lord yung sa pag-aaral namin, yun sa college ng sobrang hassle kasi mag-aaral talaga. And at the same time, every weekends palagi nandito sa church. And nagpapasalamat ako sa Lord kasi through the simula nung pasokan, ng July hanggang ngayon na malapit na matapos, isang linggo na namin yung pasok namin, pero ang dami pa rin gagawin. But praise the Lord kasi yung yung simula ng pasukan nila hanggang ngayon, hindi ako na-absent dito sa church, hindi ako nawala sa ministry, patuloy ng papagamit sa Lord. At praise God kasi nagagawa kong mga lecture time ko ng maayos na ipagsasabay ko sila yung mga gawain sa school kasi kapag weekdays, siyempre nasa school, tapos yung mga teachers natin sigurado maraming pinapauwi mga gawain sa bahay. And yun, pagdating sa bahay, yun nga, pagkasabado linggo palagi nandito sa church, halos isang buong araw at nandito na palagi. But praise the Lord kasi yun, hindi ako nawawala, hindi ako na-absent, and nagpapatuloy pa rin sa Lord. Yan lang. Salamat. And salamat sa Panginoon. Since about school na yung sinabi ni Romel, i-share ko rin yung nung Martes, nag-defense kami. So, lahat naman na nakakala na defense, kung ano yun. And, nung Lunes, is natupod na kami kila Shane kasi super kinabahan na kami noon kasi, hindi naman super. Kinakabahan na kami kasi, iba talaga yung defense. Like, magpapaiyak ka kasi, syempre, magpapprepare ka ng mga question na pwede itanong doon pag nagde-defense ka. So, bale, nag-prepare kami ng 17 yata yun na question na pwede itanong ng mga panelists sa
sa amin. But, a day na nung time na nag-defense na kami, sa 17 na question, 2 lang yung tinanong sa amin. And pinashare lang kami kung ano yung experience namin ng battery examination since yun yung topic na pinili namin. So, sa 17 na yun, parang nasaan yung pinaghandaan namin doon. Ang layo ng, basta hindi siya, yung mga pinipray namin basta sobrang, malayo siya doon sa tinanong. So, yun lang, yung kabalahan is, pag si Lord talaga yung muna, kasi hindi na ako nakakatulog ng sakay, walang Shane, nila Shane, and sobrang kaba din kasi first time namin gagawin yun, hindi pa namin nararanasan yung since nung senior high kami. And salamat sa ating sa Panginoon kasi ganun lang yung nangyari, and alam ko na si Lord yung gumawa nun, kaya ganun yung nangyari, and yun, pumasa kami. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Kaya tinatawagan ko din po si Mary May para mag-share ng kanyang testimony. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy birthday po sa ating lahat. Gusto ko lang pong i-testimony. Last month po kasi is nagkaroon po na MSS ko namin, which is Aketas Party Number. And yun nga po nagkaroon po ng audition for bubuo po ng band. And as an introvert person po, is hindi ko po pinansin yun. And may mga supporting classmate po ako na hindi kami gaano ka-close. Sila po yung naging way kung bakit nagkaroon ako ng confidence na pag-audition para sumali sa band namin. Yun nga po ang respective. Nag-feel ako na tutugtog doon. Super thankful ko po kasi yung day na po yun is nawawalan naman ng confidence kung itutuloy ko po ba kasi hindi ko po kayang kumana sa sobrang daming tao niya. Kinakabahan po ako, nanininig po ako. Pero ginagawa po ako ni God kasi nakatutog po ako ng maayos. Yung day na yun po sobrang special po kasi sa pagtugtog po po yun ay sa church ko po natutunan yun. And yung natutunan ko po sa church is hindi ko lang po sa church nagagamit na nagamit ko rin po sa school. So yun po talagang pasalamat po sa Panginoon. And gusto ko rin po ipasalamat ito po ang answered prayer po sa aming album ko po kasi answered prayer po kasi kasama na po namin si Mama nagsisimula. Salamat po kay Ma'am Joanne kasi siya po yung naging way kung bakit andito po si Mama. Sana po magpatuloy yan. Gabayin po kami ni Lord. Yan lang po. Pinabalik ko po lahat ng mga po. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa ating Panginoon ay tunay na nakumikilos sa buhay natin. Ayan. Sige, tinatawagan ko si Auntie Uden para sa kanya testimony. Good morning, everyone. Maaari po bang pumalakpak ng malakas ang lahat ng mga maraming salamat po. Ako rin po ay mayroong gustong i-testify po na ginawa ng Panginoon nitong nakaraang linggo. Tuloy-tuloy po yung kanyang blessing sa family at ang gusto kong ipinagpapasalamat, yun pong naganap nung Monday yung wedding day ng aking panganay na anak na lalaki. Pangarap po kasi ng manugang po na teacher po na magkaroon ng beach wedding. So, sila po ang nagplano lahat mula sa venue hanggang sa catering, which is tinupad po ng binata ko yung pangako niya na magpapakasal siya na hindi niya po kami i-stress ng ama niya. Ibig sabihin po, wala kaming magiging participation lalo na po sa
financial, as long na yung support po namin mula sa aming puso ang kanyang hinangad, yung blessing po mula sa amin. So 2 days po bago maganap yung kasal, binubugbog po ng ulan habang itinatayo po yung kanilang decoration dito po sa private resort ng kapatid ko. Dismayado po yung anak ko kasi sabi niya, ma, parang hindi yata ipagkakaloob ng Panginoon ang pinangarap namin magkasal na beach wedding. Sabi niya, hindi umaayon ng panahon. Sabi ko naman, maaga pa anak, kailangan ipag-pray natin, hilingin natin na maisakatuparan. Kasi po, sa mga nakakaalam, lalo na po yung mga ikinasal na, wedding is a once in a lifetime event po yan. Minsan lang po tayo ikasal sa buhay natin, ang hahangarin po natin yung the best. So, ipinagpapasalamat ko po at ipinagpupuri sa Panginoon na ipinagkaloob niya po para po sa akin, tama po yung kasabihan na ang plano ng tao kailanman ay hindi mangingibabaw kapag ang Diyos ang magplano para sa tao. Ayun po. Yung kaarawan po, kasi po ang ceremony is 4:30 ng hapon. Alas 2 po ng noon na ginagawa po yung venue, binubugbog na po ng ulan yung aming venue. Yung binubugbog na po tayo ng ulan. So, yun po ay garden wedding. So, bilang preparation, na-request ko na po sa kanila na humanap po ng canopy na malaki. Gusto ko lang pong ang hiniling ko po, maidaos lang yung ceremony sa dagat kahit ulanin niya na kung yung ipagkakaloob niya. So, in preparation for that, nag-request po ako ng canopy. Pinagbubungan ko po yung kanilang upuan sa reception. Kasama po yung upuan ng kakainan. So, ang invited po is around 100 po na katao. So, isinagawa po yung pagbububong ng canopy, yung paglalagay ng canopy. Noon pong bago kami mag-march pababa, nakita ko po ako tumitingala sa kaitaasan. Nakita ko po kung paano unti-unting nahahawi ang madilim na ulap, maitim na ulap. Patuloy po yung ating prayer na, Lord, ipagkaloob mo po sa amin itong araw na ito. So habang bumababa po yung araw na yun ang talagang hinihintay, lalo pong nagliliwanag, until kumagat po yung dilim. Ako'y napalingon sa silangan at nakita ko po yung pagsikat ng buwan. Kahit po medyo makulimlim, napakaganda po. Nanilindig po ang balahibo ko, pero sa kaloob-looban ko, ako po yung umiiyak sa pagpapasalamat. Sabi ko po talaga, God is really amazing. Napakabuti po niya. At lahat po ng aming hiniling ay pinagkaloob niya. Hanggang sa matapos po, around 11 to 11:30 ng gabi yung occasion, kami po ay sininagan ng kanyang maliwanag na ningning ng buwan. Katunayan po, nakapagtayong taimtim na nanalangin, kanya pong ipinagkakaloob ang lahat. Salamat sa mga prayers, lalo-lalo na kay Brother Mark. May term na ginamit si David sa akin ng last time. Sabi niya, magpapasting si Mark, hindi ang kakain, magpapagutom, maipag-pray lang ang magandang panahon. So salamat, Brother Mark, sa iyong support. Nakaka-amaze po talaga. Kaya ito po ay patunay na ang pananalig at pagtawag natin sa Kanya ay lubos pong makapangyarihan ang Panginoon para ibigay po sa atin anuman po ang ating hinihiling. At bilang pabor na binigay niya sa akin, ako po'y hihiling na naman ng isang pabor. Maaari ko po bang i-request? Pastor Roy, may I have some favor please? Can you please come over in front? And gusto ko pong ihingi kay Pastor na ilin niya po ang prayer para po sa pagdating ng malakas na bagyo para po sa ating protection. And aside from that, I wanted to thank you personally, Pastor, for announcing that the church is open for us as a shelter pagdating po ng masamang panahon. Thank you, Pastor.
Amen. In case you didn't see the notice, yes, the church is open. If anybody needs shelter during the storm, they can come here. Amen? Thank you, Pastor. So, ayan, sabay-sabay tayong manalangin at hingin yung gabay ng ating Panginoon para sa darating na bagyo. And alam ko, may mga hiling kayo lahat at may mga testimony kayo lahat. Ayan, patuloy po natin kawitan ng ating Panginoong Jesus. Nangyayari ko na lahat ay magsipagtayo. Nais ko na dalhin natin ang ating Panginoon. Dalhin natin yung Holy Spirit niya na nandito ngayon. Ano man po yung gusto niyong sabihin sa ating Panginoon, pwede po yan. Pwede po natin. As we sing this song, nais ko po na hikayatin natin ang Holy Spirit na baka sa atin. Hallelujah.
In case anybody didn't understand my English, Joanne's going to translate that the church is open. Po yung announcement niyo po kanina, so ang ating pong church ay open kung kailangan niyo po ng shelter pag dumating po yung bagyo. Open po ang church, so pwede po kayong pumunta dito mamaya o bukas, so kung kailan niyo po kailangan mag-evacuate. Amen, amen. But let's pray. Let's pray together. Pray for God's protection. Amen. Dear Father, we just come before you as a church, Lord, as your children, Lord. We just thank you for your protection and your provision for us every day, Lord. Lord, we ask a special protection for this storm, Lord. We know that you are the one in charge, Lord, and you are in control. Lord, we just give it to you, Lord. We just thank you for what you're going to do, and we just thank you for you are a rock, you are a refuge. In Jesus' holy name we pray. Amen. Amen. Tinatawagan po natin si Brother Mark para sa pag-share po ng word of God. Ayan, full house tayo ngayon. No? Salamat sa Panginoon. At may tanong lamang po ako. Pwede mo bang pakitanong sa katabi mo kung... sige. Pwede mo bang pakitanong sa katabi mo anong ang isang bagay na gusto mong ipagpasalamat ngayong umaga? Isa lang ha, kasi pag alam ko marami, baka hindi tayo matapos, maabutan tayo ng bangin sa ano, no? Ayan, no, napakarami, no, na dapat tayong ipagpasalamat, no? Meron tayong kaibigan dito, no? Sabi ko, uy, magtaas ka ng kamay, tawagin ka ni Ate Francine mo. Magpasalamat ka. Ma-share ko na rin, Ansel. Ano? Sabi niya, Kuya Mark, nung Wednesday, binangungot ako. Di ba? Di ba may mga namamatay sa bangungot? Sabi ko, oo. Buti na lang bumagsak yung Bible sa ulo ko. Nako, tatanong ko sana, ano ba, English o Tagalog na Bible yung bumagsak sa'yo. Pero, no, ang magising ka ng umaga, blessing na yun eh. Himala na yun. No? At napakaraming bagay na pinakita sa atin, no, ginawa ng Panginoon na nakalipas na araw, no. Kaya naman po, no, ngayong November, no, ang ating ang ibang bansa, especially United States, ay nagdiriwang ng Thanksgiving, no. Tayo naman mga Pinoy at total naman ay minsan tayo nasakop na nila, ay na-adapt natin yung kanilang tradition na Thanksgiving, no. Ang ating ang iba ay naghahanda ng turkey, no? Ano yung pabo, no? Tayo mga Pinoy, ano bang ihanda natin? Itik. No? Sa mga kabataan, para budget-wise, pugo. Ayan, pwede na yung pugo, okay na yan. No? Pero regardless, no, ay dapat, no, ay magkaroon tayo ng mapagpasalamat na puso. Ano po? Ano pong sabi ng katabi ninyo? Di umimek? Nako. Baka hindi pa siya gising. Minsan, no, tinatanong, may mga kabataan ho tayo, mga kids, tinatanong ko, bakit ka nandito? Sabi ko, kung hindi mo alam, pwede nang umuwi. No? Kasi ho, dapat ho alam natin kung bakit tayo nandito ngayong umaga. At isa na po dito ay yung magpasalamat sa kabutihan ng Panginoon. Ano po? Ayan. Kaya naman po, no? Pero speaking of Thanksgiving, ay naunahon na ho tayo ng ibang kabataan po natin. No? Kahapon po ay naambunan sila ng ayuda. Baka lain mo. Kaway-kaway yung mga paldo. Ayan. Ayan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Mga blessing, no?
Ayan. Ayan, naku. Nakakalungkot, no? Baka may kilala ho kayo, no? Nakafocus sa blessing, no? Hindi na nagpasalamat sa Panginoon. No? Wag naman ho sana natin kalimutan ang nag-bless. No? Ay, si Mayor, hindi si Mayor, ginamit na si Mayor. Pero ang tunay na pinanggalingan ng blessing, ang Panginoon. Amen? Ayan. So, kaya nga po, ngayong umaga, ang ating pag-aaralan po ay pusong mapagpasalamat sa anumang panahon ay tapat. Ayan. Ba? Kuya Mark, rumarime ka ngayon na. Ayan. A grateful heart, faithful through every part. Ang ating pong key verse for today ay makikita po sa 1 Thessalonians, chapter 5, verse 18. Ayan. Sabay-sabay po natin basahin. Okay lang po ba? Sige, 1, 2, 3, go. Ninyo sa Diyos ang lahat ng pangyayari sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. No? Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. No? Pero bago po muna lahat, tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, kami po ay nagpapakumaba ngayong umagang ito upang humingi po, Panginoon, ng wisdom, karunungan, Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso't isipan. At Lord, sa aming aral po na aming matutunan, Panginoon, ay ihanda niyo po kami. Wag po naming hayaan na kami ay madistract ng anumang ingay, katabi na hindi interesado, at mga gadgets, Panginoon. Tulungan niyo po kami na mag-focus, Panginoon, na matuto, higit sa lahat, ay magpasalamat po sa inyo ngayong umaga. Kaya muli, Panginoon, kayo po ang siyang aming maitaas ngayong umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, no? Ito po ang sabi ng mga kabataan kahapon. Thank you, Lord! Tunay nga ba? O baka naman, no? Next slide, please. Sangyup, salamat. Ayan, no? Ayan, kaway-kaway sa mga mahilig samdyan. No? Baka naman, bago nyo sabihin, thank you, Lord, sangyup, salamat. Kaya, yung biro ko po sa kanila kahapon, na magsusundo po para sa youth service. Saan kayong samjihan susunduin? Pero, kasasabi ko sa kanila, baka naman ayuda, present kayo. Pero sa gawain ng Panginoon, absent kayo. Naku ho, no? Wag ho nating ugaliin ng ganyang klase. No? Pag mabilis ang ayuda, no? Hala, sige, kahit siya na magbukas ng gate, sige, nandun na siya. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, no? Pag-church, Bible study, or youth service, ayan, ang bagal. No? Pahirapan pa. Parang utang na loob pa. No? Pero sana po, no? Please, no? Wag ho natin taglayin ng ganong pag-uugali. Sabi ko po sa mga kabataan, no? Mabibigyan din natin ng papuri, glory ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpapractice nyo ng ikapu. Tithes, no? Every 10% ng mga baon nyo, kinita ninyo, ibigay nyo sa Panginoon. May nagsabi, Kuya Mark, paano kaya na kung gusto ko higit pa sa 10%? Kahit, sabi ko sa kanya, kahit 100% pa yan, kung hindi naman bukas sa loob mo, baliwala. No? For God loves a cheerful giver. No? At isa sa mga paraan para i-glorify ang Panginoon ay sa pamamagitan ng mga offering natin. Pero see to it, ang rule natin, yung heart natin dapat be a cheerful giver. Ang Panginoon, mayaman.
Kaya lang tayo nagtatights para bigyan tayo ng chance na lalo pang pagpalain tayo ng Panginoon. Amen? So please practice, mag-practice kayo mag-tithes, mag-offering sa Panginoon. Amen? Ayan. Sangyup salamat. Ayan. Baka mamaya may plano sila mag-samji. Hoy, tigilan nyo na muna yung dila ninyo. May bagyo, no? Ayan. Ayan. Ha? Nahadlangan? Parang masama pa loob nyo, ah. Sige. Kapag lahat ng bagay maayos, madali lang magsabi, salamat Lord. Tama ba? Pero paano kung may pinagdadaanan ka? Kapag parang walang nangyayari. Diyan sinusukat kung gaano natin kakilala ang Diyos. Kasi ang puso mapagpasalamat ay hindi lang masaya sa mabubuting bagay, kundi nagtitiwala kahit mahirap na sitwasyon. Ang pasasalamat ay hindi lang simpleng thank you. Ito ay puso na naniniwala na ang Diyos ay tapat kahit sa likod ng mga tanong, luha o kabiguan. Isa sa mga dahilan bakit tayo kailangan natin magpasalamat sa Panginoon dahil mabuti siya. Kahit binabagyo na ho tayo ng problema ng buhay, naniniwala ako, mabuti ang Panginoon. Kaya naman po, ngayong umaga, ay hayaan nyo po na may ipaalala ko po sa inyo ang 3 bagay po. Ang mapagpasalamat na puso ay palaging uso. Ulit, ang totoo, hindi naluluma ang pasasalamat. Sa social media, nagbabago ang trends. No? Ano ba trends ngayon? Flood control. No? Corruption. No? Pero, ang taong marunong magpasalamat, palaging uso sa mata ng Diyos. Kahit sa maliit na bagay, Lord, thank you. Kaya nga tinanong ko kayo kanina, anong bagay ang dapat yung ipagpasalamat ngayong umaga? A grateful heart never goes out of style. Sabi po sa Psalm or mga awit sa ibang translation, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Sasamba bilang pasasalamat. Amen. I will offer you a sacrifice of thanksgiving in call on the name of the Lord. No? Alam niyo po ba, ang Psalm 116, 113 to 116, ito po ay sa tradition po ng mga Hudyo. No? Ito po ay Hallel Psalms. Ibig sabihin po ng Hallel ay praise. Ito po, ang Hallel ay Hebrew word na ibig sabihin ay praise. Ito po ay isang panalangin, no, na nire-recite nila, no, kinakanta nila kapag sila nagsa-celebrate ng Passover. No. Kung matatandaan nyo po, ang Passover, ito po yung panahon na kung saan ang anghel ng kamatayan ay lumagpas sa pintuan ng may mga dugo, no, doon sa pintuan. No. Ibig sabihin, no, inaalala rin po nila, no, ng mga Hudyo yung mga panahon na niligtas sila ng Panginoon mula sa Egypt. No. Inalis sila sa pagkakaalipin. Kaya nga ang Hallel Psalm, no, ay ang Psalm 116 ay part ng nire-recite nila, no, doon sa kanilang traditional culture. Tayo rin naman, no, bawat araw palaging mayroon dapat tayo ipagpasalamat sa Panginoon. O baka naman po, nakakalimutan na po natin na magpasalamat kahit sa mumunting bagay. Ano kaya yun? Ha? May sinasabi sa amin.
Saan chat mo? Ano ang bagay na nakalimutan ng ipagpasalamat? Baka naman mga tao. Baka naman kagalingan mula sa sakit. O kaya naman yung simpleng makasakay ka agad sa pupuntahan mo. Blessing na yun. Speaking of kagalingan, natutuwa ako na kasama natin si Tita Rose. Ayan, oh. Palakpakan natin, oh. Ayan. Mabuti ang Panginoon. Mabuti ang Panginoon. Meron pa dito si Chewin ba? Nasaan na yun? Ayan. Yan, oh. Ay, wala. Ayan, oh. Yan. No? Yung batang yan, no? Malay nyo, isang araw maging pastor yan. Mahilig sa harap, eh. No? Pero, napakabuti ng Panginoon sa mga, mga kagalingan. No? Thankful ba kayo sa katabi ninyo? Parang napilitan ho kayo. No? Yung mga bagay na yan, dapat ho tayo mapagpasalamat kahit sa maliit na bagay. Kung marunong ho tayo magpasalamat sa maliit na bagay, kahit sa malaking bagay, ay kaya natin magpasalamat. No? Parang no? Parang tatay-nanay, no? Kung hindi hindi grateful o hindi na-appreciate ng anak ninyo yung pagbibigay niyo ng 5 piso, baka mawalan kayo ng gana na magbigay ng 10 piso. 'Di ba? Kaya sana po be grateful. Pagpasalamat po kayo sa maliit na bagay. Ano po? Pangalawa, kapag marunong ka magpasalamat, hindi mo hinahayaan ang sitwasyon ang magdikta ng iyong pananaw. Kahit hindi perpekto ang buhay, alam mong ang Diyos ay laging mabuti. At iyon ang dahilan kung bakit nananatiling uso ang puso mapagpasalamat. Dahil alam mo yung katotohanan, mabuti ang Diyos. Ito pa pangalawa, ang mapagpasalamat na puso ay gamot sa reklamo. Reklamodor ka ba? Ay, opo, na master ko na po yung pagrereklamo. Basic pala. Aside sa pagiging warrior, no? Reklamodor pa tayo. Tama ba? No? Pansin niyo po, kapag panay reklamo ho, kahit hindi lang po yung kasama natin, kahit tayo, kung madalas ho tayo nagrereklamo, ang bigat ng buhay. Pansin po ninyo, tanungin mo ang katabi mo, reklamodor ka ba? Bawal po ang sagot na no comment. Yeah. Diba? Pansinin nyo, pag kayo po ay nagpapasalamat, lalo na po sa mga nakaraang tagumpay at pagpapala ng Panginoon, kung meron man po darating na mga pagsubok o problema, gumagaan eh. Tama po ba? Meron po akong ipapanood po sa inyong video. Gusto ko po na namnamin nyo po. Ito po yung pag-uusap po ng mag-ama. Hindi po tayo nakapag-kolekta po ng cellphone. Pero po, sana po sa mga kabataan natin, please, itigil niyo po muna mag-cellphone. You will miss a chance to be grateful. Please, kung meron ho kayo nakitang kabataan na nagsa-cellphone, huwag ho kayo matakot na sawayin. Huwag po kayo matakot. Kung sungitan kayo, at least ginawa po ninyo yung part po ninyo. Please, kaya po, lagi ko po tinatanong sa kabataan, bakit ka nandito? Kaya po, please, manonood po tayo ng video. Gusto ko po na namnamin niyo po ito. Ano po? Ready na po ba kayo?
Please, walang cellphone. Please, inuulit ko po, walang cellphone. Please. Why did God give you cancer? Because God allowed it, right? Because God is in control. Because he chose me. And why did he choose you? Because I'm a special boy. You're a special boy. You are. But you've been through so much pain. Why did God say yes to that? Because he chose me to do it. And are you mad at God? At all? No. Why? Because I'm glad that he chose me and not one of like Maddie or Emma. Why? Because then they're gonna have to go through this. And you don't want them to. Okay. Why is Daddy crying? Because I have to go through this. Yeah. I wish I was going through it. I wish I had cancer so that you wouldn't have to have it. But God said no, huh? You know, it's hurt Daddy and Mommy so much to see you go through everything. I have a question. Why do you still smile? Because even though I have pain and stuff, but God still makes me happy. Yeah? And I don't like be sad or mad at God. You know, hon, every single day you smile. That beautiful smile. Even when we're in the hospital, you smile. You always smile. And do you know that your smile has helped a lot of people? Yeah. Itong video pong ito, nung ako po'y gumagawa ng lesson ng PowerPoint, natanong ko sarili ko, may dahilan ba ako para magreklamo? Itong batang to, na napanood ho natin, in spite of the pain, yung sitwasyon niya, he is grateful kasi hindi naranasan ng kapatid niya. Nagpapasalamat pa rin siya dahil na hindi naranasan ng kapatid niya yung nararanasan niya. Tayo, ano ang nirereklamo mo sa buhay? Wala kang makain? Iniwan ka? Yung batang ito, nagpapaalala sa atin na be grateful. Yung ating key verse, no? Ipagpasalamat ninyo sa Diyos ang lahat ng pangyayari. Hindi naman sinabi kapag mabubuti lang, pagpasalamat tayo. Lahat. At ito po ay utos ni Pablo sa simbahan sa Thessalonica. At tayo rin po. Tayo po'y maging magpagpasalamat sa anumang oras. Oo, walang matinong pag-iisip na magpapasalamat na, ay, binigyan ako ng sakit. Oo, naiintindihan ko po yun. Pero yung batang yun, alam niya yung katotohanan na and we know that all things God works for good for those who love Him, who have been called according to His purpose. At alam natin ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, sa kanilang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin.
Opo, kahit mga bagay na hindi maganda, in the end, ay tuturuan tayo ng magandang bagay. Dear brothers and sisters, when troubles of any come your way, consider it opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is full developed, you will be perfect in complete, needing nothing. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas sa iba't ibang uri na pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Santiago 1, talata 2 hanggang 4. Be grateful kapag ikaw ay dumaraan sa pagsubok. Gamit ang mata ng pananampalataya, nakikita natin itong pagsubok, mga sakit na ating pinagdadaanan, ay mayroon palang magandang purpose. Na kung saan, in the end, mabuti pa rin ang Panginoon. Kahit masakit. Kasi, ang goal natin bilang mga Kristiyano, at hindi po ito, nung naging Kristyan ka, hindi po ito natapos nung tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior. Hindi ho. Our goal is to imitate Christ. Are you thankful na meron kang problema? Yung palang problema, mga sakit, pagsubok, ito pala ay nagkokos na para maging matatag ako sa pananampalataya. Nababanat yung mga litid ng ating pananampalataya kapag tayo ay grateful o mapagpasalamat. Kahit na masakit, kahit hindi maganda. Lahat naman po tayo ay nagre-reklamo. Tama po ba? Normal lang po yun. Pero kung puro reklamo, napapagod ang puso. Ang gamot sa mga reklamador ay pasasalamat. Pag natutunan mong palitan ng reklamo ng pasasalamat, napapansin mong gumagaan ng buhay. Minsan hindi nababago ang sitwasyon, pero nababago ang puso mo. At doon mo makikita ang pasasalamat ay hindi lang ugali. Ito ay lunas sa pagod at negatibong kaisipan. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ito po ang katotohanan, no? Sa kabilang ng ating pagsubok, ay meron pong magandang dulot na paglago. Lilipas din po ang bawat problema. Pero ang mga aral ay mananatili. Yung pain mo ngayon ay testimony sa susunod na generation. Ito po sa Filipos. 1, 2, 3, go. Basahin po natin. Huwag kayo sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo
sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Instead na questionin mo ang kabutihan ng Panginoon, instead na bugbugin ang sarili mo ng pag-aalala, bakit hindi mo piliin na magpasalamat? Habang binibigay mo sa Panginoon ang kabigatan mo, magpasalamat ka, lalo na sa mga nakaraang tagumpay na pinagdaanan mo kasama ang Panginoon. Baka gumaan ang nararamdaman mo. Baka lang naman. Pero nais kong subukan ninyo na instead na magreklamo, instead na magpalamon sa depression, anxiety, why not be thankful sa Panginoon? Amen? Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Thankfulness, even in the midst of hardship, removes complaint and brings peace to the heart as we embrace the goodness of God. Ang pagpapasalamat kahit sa gitna ng kahirapan, pagsubok, sakit, ay napapawi ng reklamo at nagdudulot ng kapayapaan sa puso habang tinatanggap natin ang kabutihan ng Diyos. At sa panghuli po, ang mapagpasalamat na puso ay dikit kay Kristo. Konektado. Kanino? Kristo, sa Panginoong Jesus. Gusto mong magkaroon ng mapagpasalamat na puso? Bakit hindi mo tanggapin si Jesus bilang Lord and Savior? Para mabago ang puso mo. Gusto mong magkaroon ng saysay ang buhay mo? Puno ng pasasalamat kahit puno ng kahirapan? Tanggapin mo si Jesus bilang Lord and Savior. Magsisi ka, talikuran mo yung ginagawa mong mali. Manampalataya ka. Na naligtas ka niya at binayaran niya ang iyong kasalanan. At imbitahan mo siya sa buhay mo, sa puso mo ngayon. Lord, iniimbitahan kita sa aking puso. Salamat po sa kaligtasan po ninyo. A grateful heart is connected to Christ. Kaya no wonder, isa sa mga bunga ng Holy Spirit yung joy. Konektado po yan, yung joy, yung gladness, yung gratitude, konektado po yan. Explain ko po sa inyo. Ito po muna, sa Juan, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay namumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Paalala po sa atin, baka hindi na masaya ang buhay pananampalataya ninyo. Baka wala na kayong bonding ng Panginoon. Sa ating mga leader, sa ating mga trainee, baka naman tumutugtog na lang kayo para lang sa for entertainment. Baka tumutugtog na lang kayo kasi napilitan ako isa. Hindi ho. Kaya nga po, mahalaga po. Lagi ko pong bilin po sa ating mga kabataan, lalo po sa mga trainee, bago ka humawak ng instrument, mag-devotion ka. Mag-devotion ka. At kayo po mga nanay, tatay, mga kuya at ate natin, bago po ninyo simulan sana ang inyong araw, makipag-usap muna kayo sa Panginoon. Pansin po ninyo, magiging smooth po ang araw po ninyo. Bagamat may mga problema, pagsubok, pero napapagtagumpayan. Kaya po, mag-devotion, mag-quiet time, mag-prayer time.
Wala pong ibang susi ng tagumpay, kundi unahin mo ang Panginoon sa buhay mo. Gratitude is equal to heart connected to Christ, is equal to true joy. Ang mapagpasalamat, no? Pasasalamat ay pusong nakadikit kay Kristo, konektado kay Kristo, ay nagre-resulta sa tunay na kagalakan. Masaya ka dahil alam mo, dahil mabuti ang Panginoon, kaya nagpapasalamat ka sa Kanya. Alam niyo po ba yung kanta na ano? Baka po narinig po ninyo na. No? At ito baka paborito na rin ni Kuya Raj niya ito. Nabanggit na naman ako ni Kuya Raj. Malamang na baka po hindi po ninyo naririnig, no? Yung batang kumanta ng Jamaican Boy, no? Kaya kanina pinapakinggan ko, natutuwa ako. No? Lord, thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. Ngayon alam niyo na bakit paborito ni Kuya Raj. Kasi natutunan niya magpasalamat kahit sa pangit na pangyayari. Amen? Amen. Gusto ko sa iyo, Kuya Raj. Tandaan po natin, ang pusong mapagpasalamat ay pusong pinagpala. Ito ang puso, palaging uso, gamot sa reklamo, at konektado kay Kristo. Wow, rhymes na naman tayo, Kuya Mark. Sana po, bago kayo lumabas ng ating pangalawang tahanan, matutunan po natin magpasalamat. Amen? A grateful heart is one that stays close to Christ. Through every expression of thanksgiving, we show our trust in Him and find true joy. Ang pusong mapagpasalamat ay konektado kay Kristo. Sa bawat pasasalamat, pinapakita natin ang ating pagtitiwala sa Kanya at natatamo ang tunay na kagalakan. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin. Lord, sa kabila ng mga bagyo ng buhay, nananatili po kayong matapat. Sa kabila ng sakit, ay nananatili po kayong kalmado at kontrolado po ninyo ang lahat ng mga bagay. Kaya naman po, nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil kayo po ay mabuti sa amin. Sa kabila ng aming pagkukulang, mga sablay na desisyon, Panginoon, kayo po ay matapat. Nakikinig sa aming mga panalangin, mga iyak namin, Panginoon, mga hinaing namin. Kaya naman po, Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaroon po ng pusong marunong magpasalamat. Kahit hindi maganda, kahit puno ng problema, Panginoon, makita po namin ang buhay na masaya dahil meron pong pusong marunong magpasalamat. Panginoon, matutunan po namin ma-appreciate kahit ang maliit na bagay, Panginoon, hanggang sa malaking pagpapala. Panginoon, matutunan po namin, maging ugali po namin na magpasalamat sa lahat ng bagay. Dahil alam po namin, Panginoon, kahit sa hindi magandang pangyayari, Panginoon, ay natutulungan niyo po kami na lumago at lalo pa pong magtiwala sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan mula sa sakit. Salamat po sa pagkain na binigay niyo po noong nakaraang mga araw. Salamat po sa pag-iingat po ninyo, sa pabor na binigay po ninyo
sa amin, Panginoon, at sa mga mahal namin sa buhay. Kaya naman po, Panginoon, tulungan niyo po kami taglayin ang puso magpapagpasalamat. At maibahagi po namin, Panginoon, sa aming kapwa. Makita po nila na sa kabila ng paghihirap ay nananatili po kaming masaya. Dahil alam po namin ang katotohanan na hindi niyo ko kami bababayaan at iiwan. Nakikita po ninyo, Panginoon, ang mga puso ng aking mga kasama, Panginoon. Meron po silang mga hinaing, mga takot, pag-alala, Panginoon, mga sama ng loob. Pawiin niyo po ito, Panginoon, upang sa ganon, hindi po ito maging hadlang upang magkaroon po kami ng pusong mapagpasalamat. Hindi po kami magreklamo, Panginoon, bagkus matutunan po namin na maging mahinahon, magtiwala, Panginoon, sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan at sa mga blessing na ibibigay niyo pa po. Marami pong salamat. Maraming salamat din po sa aral na aming natutunan. Maraming salamat din po sa aming mga nakasama ngayong linggong ito. Pagpalain niyo po silang lubos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang salita na ating Lord ay
Gamitin mo po ang mga bundok upang makayanan kami. Yakapin mo, Panginoon, ang buong Pilipinas